Morning everyone, this is Dr. Ron, pambira. Pag talaga si Baby M ang pinag-uusapan, galit na galit yung mga yung mga loyalista. Sabi nila 31 million daw sila. I'm not even sure kung 31 million ba talaga o talagang dinamitan lang ng smart magic. We don't even know. Pero dahil nanalo na, pagbigyan na, kawawa naman. The thing is this, pinag-uusapan na dito yung Coco Levy Fund na 75 billion. Diba? Etong taong to na inassign ng sarili niya, BBM, inassign ng sarili niya bilang Secretary ng Agriculture, magkakaroon siya ng access sa 75 billion. Naalala nyo, inahabol nga siya ng BIR. May kaso siya, di ba? Although hindi siya nakasuhan, hindi siya nakulong, di ba? May mga instances na nagka-issue sa pera. May mga instances na may issue regarding pera. May instances na may issue sa pagnanakaw. So kung may issue na ang isang tao sa pagnanakaw at inilagay niya pa ang sarili niya sa pwesto, hindi nakakahaka yun. May issue ka sa pagnanakaw na ilalagay pa yung sarili mo sa pwesto kung saan pwede ka pa makapagnakaw at malaki yung pwedeng manakaw 75 billion. Ano yun? Basta pagkatiwalaan nyo na ako, hindi pa nga ako nauupo pagkatiwalaan nyo na lang ako. Ganun? May history ka na nga sa pagnanakaw, may history ka na nga allegations pagdating sa pera, ilalagay pa sarili mo na may access ka sa 75 billion. Halatang halata galing sa kamay ni Duterte, pinirmahan ng Executive Order 172 para magamit ang 75 billion levy fund. Ang ginawa ni BBM, inassign niya yung sarili niya para magkaroon siya ng access sa 75 billion. Hindi na po haka-haka yun. Ang dali na pagtagpiin nun. Ito na lang Ito sa mga misis. Nakita mo si Mr. late umuwi ng gabi, meron mga kiss mark sa leeg, right? Lasing. Ano isipin mo? Nabababae. Di ba? Gagawin ba ganito? Dadali mo pa ba siya sa cabaret? Dadali mo pa ba siya sa mga aquarium kung sa maraming babae na pwede siya matukso? Same shit, di ba? Hindi na po haka-haka yun, logic na po yun, common sense na po yun. Yung tao may problema at may history problema sa pera, may history ng pagnanakaw at tinalaga pa sa sarili niya ng access, magkaroon siya ng access, magkaroon siya ng kakayanan na makuha niya yung 75 billion na manakaw niya yung 75 billion na walang pumipigil sa kanya. Hindi na po duda yun. Hindi na po haka-haka yun. Logical thinking na yon, common sense na yon. Ano ang planong gawin sa 75 billion? Sino makakapigil kay BBM the moment makakaroon siya ng access sa 75 billion? Paano natin malalaman kung saan niya dinala ang pera na siya ang hukom bitay? Siya na lahat, hukom, siya ang kriminal, siya ang hukom. For example lang naman, hindi ko sasabi kriminal siya. Let's say example naman, ninakaw niya. Let's say ninakaw niya yung 75 billion. Sino makakapagsabi na ninakaw niya? Sino makakahabol sa kanya? Sino makakapigil sa kanya sa pagnanakaw ng 75 billion? Wala! Kahit pa yung 31 million, hindi nyo mapipigilan. Ngayon, ba natin pinag-uusapan to? Kasi, simula pa lang, di ba, issue na, ay, naku, huwag kayo bumoto ng ganyan, huwag kayo bumoto ng ganito. Di ba? Ang issue nga, ang term na nga ginagamit, huwag kayo bumoto na magnanakaw. Sisimba kayo ng linggo, sa maboto kayo magnanakaw. Yun ang term na ginagamit, di ba? Yun ang term, hindi ako nagsabi nun, Maraming tao nagsabi nun, hindi ako nagsasabi nun. Sinasabi ko is this. The fact na meron ganung problema, meron na siyang ganung issue, meron na siyang ganung bansag, may history din ng mga Marcoses sa mga ganyang klaseng problema, at itinalaga niya pa ang sarili niya na magkaroon siya ng access, magkaroon siya ng freedom na gamitin niya 75 billion na yan. It doesn't take a genius to know na may plano. Ang tanong, ano ang plano? Plano ba niya magnakaw? Magagamit ba niya yan para mapababa ang bigas down to 20 pesos per kilo? Ako kasi I won't hold my breath pagdating sa bagay na yan. Pucha, gasolina nga, hindi mapababa. O sabi nyo, hindi pa naman si Duterte pa naman ako po, hindi pa naman si BBM. Kaya nga, like ko sinasabi, diba, abangan ang susunod na kabanata. Pero the problem here is, hindi pa nagsisimula ang susunod na kabanata, pinuwesto niya na ang sarili niya kung saan pwedeng maakusahan siya ng pagnanakaw. Nilagay niya yung sarili niya, pinusosyon niya ang sarili niya, si BBM, sa isang posisyon na pwede siya maakusahan na ninakaw niya yung pera. May history ka na nga, pwede ka na nga i-judge based dun sa history na yon, as if naman napakaganda ng track record ni BBM. Di ba?
As if naman malinis ang track record niya na wala siyang, walang allegations sa kanya sa pagnanakaw, wala siyang kaso sa graft, wala siyang butsana, wala siyang ganun. Di ba? So, alam ko, kayong 31 million, kung talagang 31 million talaga kayo, hindi kayo nag-iisip pagdating sa bagay ito kasi iniisip nyo, hintayin nyo na lang, huwag nyo lang husgahan. Yun lang, lagi sinasabi, try muna natin. Yes. Kasi the thing is, pinag-usapan natin dito, sino makakapigil kay BBM once nakawin niya yung pera na yan, 75 billion? Paano nyo matatrack? Paano nyo matatrack? Di ba? Ngayon pa lang, hindi ko mapigilan mag-isip ng mga bagay na sino pipigil sa tao na to? Nilagay niya yung sarili niya na siya ang tagapangalaga ng 75 billion na alam naman natin gumastos siya sa eleksyon ng 600 million. Pucha, tubong lugaw to. Ganun palang pagpipresidente sa panahon ngayon. Gumastos ka ng 600 million, basta bawiin mo, kunin mo yung mga fund sa gobyerno, Coco Levy fund o whatever fund dyan, bawiin mo na yung ginastos mo. Di ba? Hindi ko sinasabi magnanakaw siya. Pero, ang laki ng tendency na pwede niyang gawin yan. Diyos ko, mga Pilipino pa, barya-barya nga, ninanakaw, how much more? 75 billion. Come on, man. Come on. Di ba? It doesn't take a genius to know na pwedeng nakawin yan. Di ba? Ito. I-dispute yung sinasabi ko. Hindi pa pwedeng nakawin yung 75 billion niya yan. The moment may access ka na, wala na makakatrack sa'yo. Wala na makakalam na ninakaw mo yan. At saan mo nilagay yung pera, wala na makakalam. Hindi pa possible? Hindi pa possible mangyari? Ang laki ng possibility mangyari. Sobrang laki ng possibility mangyari. Tapos nilagay niya pa yung sarili niya sa posisyon kung saan pwede siya makitaan ng mga tao na ninakaw niya talaga yung pera. Kinuha niya yung pera. Siyempre, hindi na natin matatrack yan kasi siya ang hukumbitay dyan. Kung siya man ang nagnakaw, siya rin ang husgado, siya rin ang presidente, siya rin ang sekretary ng agriculture. Kung nanakawin niya, wala makakapigil sa kanya. All we can do is tie 2 and 2 together para malaman natin kung sinong kumuha niyan. Kasi baka sabihin niya naman, hindi ninakaw ni BBM, ninakaw yan ng mga tao niya. Same shit with the Duterte. Hindi mo si Duterte nagnakaw yung mga tao niya. Really? Diba? Kasi yun na sasabihin ninyo kasi nga bulag kayo eh. Pinag-uusapan natin yan, hindi para husgan si BBM. Pinag-uusapan natin yan kasi nakakatakot yung possible na mangyari once magkaroon siya ng access sa 75 billion. Yun ang sinasabi ko dito. Diba? Anyway, sabi ni sino to? Ayun. May nakapasok na troll. Balikan natin yung Amy whatever the fuck her name is. Tumigil daw ako sa sinasabi ko. Ba't ako titigil sa sinasabi ko? Page ko to. Bobo ka ba, Amy? Get the fuck off my page, stupid bitch. Get the fuck off my page. Page ko to eh. Ba't ako titigil dito? Meron pa nag-comment. Lumayas kayo sa Pilipinas kung ayaw nyo patakan ng BBM. Ba't ako lalayas sa Pilipinas? Sabilin nyo na Pilipinas? Pag-aari nyo Pilipinas? Eto page ko to eh. Pag-aari ko to eh. Pwede ko kayo palayasin dito. Para magsalita kayo nung lumayas sa Pilipinas. Bakit? Tabilin nyo Pilipinas? Motherfuckers. Bobo, no? 31 million, yan ang ano nyo, yan ang sigbol nyo. Kung totoong 31 million man yan, bobo. Totoo lang. Pansin ko, yung logic ninyo does not make sense. Pansin ko yan. Yan. Imagine mo, papalayasin, lumayas ko sa Pilipinas kung ayaw mo ng patakuran dito. Really? Ba't ako lalayas? Tabilin mo? Tabilin nyo Pilipinas? Ba't ang bobo mo, tol? Ba't ang boba nyo? Diba? Yan, yung gaya ng Amy na yan, ang bobo. Diba, tumigil daw ako. Ba't ako titigil? Page ko to. Ba't di ko doon sa page mo mag-comment? Ba't kayo nagko-comment sa page ko? Ba't kayo habol ng habol sa akin? Diba? Page nyo to? Mga troll? Alam naman natin, nagbayad si BBM ng troll. Baka isa sa mga troll yan, no? Nowadays, you don't even know kung sinong troll. Diba? No? Bayarang troll yan, chances are. Kasi trabaho niya mag-comment sa mga ganitong pages, eh. Diba? No? Ito, sagutan naman ito, Jennifer Gonzalez. Para wala kang reklamo, tumakbo ka na lang, presidente. Ba't di kayo tumakbo, Jennifer? Ikaw nakaisip eh. Ba't ang bobo mo, Jennifer? Ang pangalan mo, Jennifer Gonzalez? Ba't di ikaw tumakbo, Jennifer Gonzalez? Ikaw nakaisip, diba? Ba't ang bobo mo? Ganyan ang thinking ng mga mamimiloso pa. Hindi ikaw tumakbo, ikaw magpresidente. Ba't dapat ikaw nagpresidente? Mga ganun. Ang bullshit ng logic. Ba't ang bobo mag-isip ng mga yan? 31 million kayo, ganyan kayo kabobo. That's all I could say about that shit. Anyway guys, this is Dr. Ron. Get the fuck off my page, stupid motherfuckers.